Good morning. Welcome sa aton nga morning deliberate broadcast. Sinigid nga adlaw and we praise and thank God sinigid nga aga atong sa Ginoo sa aton nga pribilehiyo nga makapamalandong kita sa nga pulong. Kag sinigid nga aga, let's continue sa pagtuon no diri sa libro sang Ecclesiastes. Diri na kita sa chapter 7 verse 15 to 29. Mag-pray na kita. Salamat Ginoo sa inyong bagong adlaw nga tayo sa amon. And thank you Lord sa ibugid nga kaayo katutom sa kabuhi. Ikaw Lord mag-bless sa amon, magbulig ito sa amon, kag magatatapin sa amon, especially today. Ginoo, i-bless pa ng mga pamati sa inyong power. Jesus Amen. Welcome sa sinigid nga aga sa aton nga morning deliberate broadcast. Wala kita sa aton nga studio, ari kita sa Parsonage. Sa aton nga pagpamalandong no, sinigid nga aga. Diriya sa libro sa Manuguli 7 versikulo 15 hasta sa 29. Basahon ko ang pulo sa Ginoo nga nagasiling, In my vain life I have seen everything. There is a righteous man who perished in his righteousness, and there is a wicked man who prolongs his life in his evil doing. Be not overly righteous, and do not make yourself too wise. Why should you destroy yourself? Be not overly wicked, neither be a fool. Why should you die before your time? It is good that you should take hold of this, and that from withhold not your hand. For the one who fears God shall come out from both of them. Wisdom gives strength to the wise man, more than 10 rulers who are in a city. Surely there is not a righteous man on earth who does good, never sins. Do not take to heart all the things that people say, lest you hear your servant cursing you. Your heart knows that many times you yourself have cursed others. All this I have tested by wisdom. I said, I will be wise, but it was far from me. That which has been is far off, and deep, very deep. Who can find it out? I turned my heart to know and search out and seek wisdom, and the scheme of things, to know the wickedness of folly and the foolishness that is madness. And I find something more bitter than death, the woman whose heart is snare knits, whose hands are fetters. He who pleases God escape her, but sinner is taken by her. Behold, this is what I found, says the preacher, while adding one thing to another to find the scheme of things, which my soul has sought repeatedly, but I have not found. One man among 1,000 I found, but a woman among all this I have not found. See, this alone I found, that God made man upright, but they have sought out many scheme. Ginoo mga pakamaayo na sa inyo pulo. Last time, gin-consider naton ang counsel for better living. You consider that no? Last time. And kagapo, no? Kita naton kung paano ini gin-comparar sa managwali ang pagkabuhi nga maayo, matarong, kag pagkabuhi nga kita naton nga gin-comparar ang isa ka bagay sa isa ka bagay which is labing maayo. So, way back sa atong ito na kagapon, let's provide counsel for better living. It says ang una gid nga kita naton last time is honor is better than luxury. Your death day is better than your birthday. A funeral is better than a party. That the end is better than the beginning. Patience is better than hope, pride. Present is better than the past. Wisdom is better than wealth. Resignation is better than
indignation. Ini nga counsel nag-design ini to make the best of life. To make the best of life. Especially sa idalom sining adlaw, under the sun. And is vanity. So kung natin i-consider ang half of the verses sa sining nga chapter, makita naton that there are rather challenge, no, sa aton. And though may mga difficulty of statement nga ginhambal dira, intindihan naton ang context ni, ang context of the Bible as a whole, nga ang preacher pakita diri ako managwali nagapakita diri sang laygay against extremism, especially in the first section kita naton we find sa advice no sang managwali. The first one in verse 15, do things in moderation. No, ang paghimo sa mga butang may ara nga tawag naton moderate ang paghimo sini. And extreme can create problems. Kung tama naman kay extreme, mag-create naman ini sang problema. Kung it is too weak, no, problem man dyan po. That's why sila dapat aral ang kinahanglan mo in balance, no, ang aton life. One of life's vanity is that the righteous don't always prosper, nor do the wicked always suffer. No. It doesn't imply the idea nga kung malaot ka, suffer ka. Kung righteous ka, prosper ka. Manambal diri si sa managwali. But there is the preacher's song which Job's friends did not. Amo na nakita sang managwali nga wala nakita sa mga abyan ni Job. The reason nga si Job nag-suffer tungod sa iya unrighteousness, tungod sa iya wickedness. Nag-suffer si Job tungod kay there is something wrong sa iyang life. That's why gamo ning conclusion nila sa kay Job. No wonder ang pauna-una sa mga abyan ni Job nga ginhambal man diri sang manugwali lain, no? They reason that the righteous never suffer, only the wicked. Nga rason gid sila ang ila prinsipyo nga ang matarong nga tao wala nagaantos, kag ang malaot lang gid nga tao ang nagaantos. Yet Job, like the preacher, knew that was not always the case. Hindi na mo permi ang kaso sang tao sa kalibutan. Sometimes the righteous may undergo trials, troubles in their lives. No? Isa sa dito ganing matarong nga tao mo pa naga-antos. Sinaton la kung sino itong mga palahubog, kung sino ito ang mga sukarol, kung sino ito mga tao nga mga malain. It seems nga they prosper sa ilang life under the sun. Uswag ang ilang kabuhi. But these are not eternal. Remember, these are not eternal prosperity. But rather, this is a temporal ang enjoyment sa idalom sa adlaw. Nagapahayag lang nga ang case hindi tanan favorable sa mga matarong nga mga tao. Sometimes it is in favor with the wicked. Of course, si Job kag ang manugwali, kabalogid sila that the ultimate end of the wicked. Kabalogid sila sa katapusan sa mga malauton ng mga tao. The wicked are reserved for the day of doom and wrath. Kabalogid sila nga ang judgment sa mga malauton ng mga tao amo ang kalaglagan kag paghukom kaakig sang Ginoo.
It will be well for those who fear God. Mas malabing maayo nga may hinadlokon kita sa Ginoo. Mas labing maayo nga may kahadlok kita sa Dios. Ecclesiastes chapter 8 verse 12 and 13. Sila sampulong sa Ginoo. Though a sinner does evil 100 times and prolongs his life, yet I know that it will be well with those who fear God, because they fear before Him. But it will not be well with the wicked, neither will be prolong his days like a shadow, because he does not fear before God. Remember, ang imo pagka saling naton, though you are doing evil and you are thinking you are blessed by God, malain ako yung mga hinay mo, pero damo Japon, ginapakamaayo ko Japon sa Ginoo. That thinking is, it will be the end of your life. Ang mga katapusan sa imo kabuhi. Kaya nga, remember, ang rat sa Ginoo nagahulat sa imo. You enjoy sa idalom sining adlaw this earth, but in eternity you will suffer. Magantos ikaw sa eternidad. Anong gusto mo? Maggantos ka di sa kalibutan, o kon kalipay ka in the future? O kon kalipay ka di subong, in the future maantos ka? So what do you think ang maayo? Yes, we as Christian, we suffer a lot of things, no? We experience trouble, trials, temptations, struggles atong gabuhi. But these are temporary experiences in this earth, no, sa kalibutan. Sooner or later, in the future, in eternity future, we will experience the reality of rest, the reality of joy. And one should avoid extremism in seeking to be righteous and wise. There is righteousness to be avoided. Self-righteousness. Sometimes, ang pagpakamatarong sa kaugalingon, it is too dangerous. Delikado mangali. Kung ginapakamatarong nimo ang imo kaugalingon, you are thinking that you are a righteous person. You are thinking wala pa isang sala. You are thinking you are matarong gid ka tao. Hindi gid mo kahimo sang sala. Righteousness is born of pride and arrogance. No? Ang righteousness is born of pride and arrogance. So, it's simply nagapakilala na ini sang pagka-arrogante sang tao. Just like the Pharisee, they were a classic case of being overly righteous. So, kita nimo ang life sa mga Pharisees, mga Sadducees, they are overly righteous, acting as a righteous person. But sila sa Ginoo, he is like sa isa bala ka pansyon nga maayo sa sagwa, pero sa sulod gaok na gali. Dunot sa sulod. So, okay, pakita ni Christ. There is also a wisdom to be avoided. The wisdom of this world. Ang kaalam sining kalibutan. Yet too much wisdom makapalayo sa imo. Either makapalayo sa imo sa Ginoo, o kung makapalapit sa imo sa Ginoo. If you are using this wisdom to discover sang purpose ang Ginoo sa imo life. If you are doing it sang wisdom to seek sa kung ano ang mga butang sa kalibutan, to discover sa mga butang sa kalibutan, and you forget to discover the purpose of God, then that wisdom need to be avoided. It is too born
out of pride and arrogance. Tao ini sa bugal kag pagka-arrogante. One should also avoid extremism in wickedness and foolishness. Likawan man aton, no? Ang tama kalaot kag kabuangan. Not that a little wickedness and folly is ever acceptable to God. Hindi po silingon nga kung jutay lang imo kalautan acceptable o kung kabuangan acceptable diyan po na sa Ginoo. It is not. It is not. Either it is small or big sin, it is not unacceptable to God. But God may be long-suffering, mag-provide sa aton sa opportunity to repent for some. Provide sa aton sa opportunity to return to God, to submit to His Lordship, to honor sa Ginoo. Kilalahon ng Ginoo sa aton bugos nga kabuhi. Kinanglan mong independent kita sa Ginoo. So ang Ginoo mapasensyahon, nagahulat siya sang imo nga pagbalik sa iya. Nagahulat ang Ginoo nga you're going to return to Him and ask for forgiveness sa Ginoo. A surrendered life dira sa Ginoo. You need to commit your life to the Lord because God is long suffering and He provided the opportunity para sa imo nga maghinulsol ikaw sa imong sala. While nga ang iya kaakig, ang iya kasingkal might be moved to cut off those who arrogantly and openly despise Him. Kung ikaw lang gid mag-surrender sa imo kabuhi sa Ginoo, God truly will accept you. Open hand to accept you. Bukas ang kamot sa Dios sa pagbaton sa imo. Iskan ano ka pa kalaot kung maghinulsol ka sa imo sala. Kag i-commit nimong imo kabuhi dira sa Dios, He will forgive you. Patawaron ka gid sa Ginoo. Wala sang babudlay sa Ginoo. Galing kay ang problema, ginapabudlayan lang gid naton ang aton kaugalingon. Ang ginapabudlayan lang gid naton kaugalingon. Next is don't refrain from true righteousness and wisdom. Kabay pa hindi kita mag-untat sa paghimo sang maayo. And one should still fear God. No? Kadukan nato na Ginoo. This is an understanding that the danger of extremism is important. But the fear of God remains the key to true knowledge and pleasing God. Nung yabi, sa isang Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, ang pagkahadlok sa Dios, amo ining yabi. Amo ining yabi. Nga, ang mga butang nga mahimo naton, it will give honor, glory to God. So, dire, ang paghimo sang maayo, ang pagkabuhi sang maayo, ang pagkahadlok sa Dios, it will prolong sa imo kabuhi. Amo ining palawig sang imo kabuhi. Wisdom does have its place sa kabuhi naton ng mga Kristohanon. Verse 19 nagasilang, wisdom gives strength to the wise man, more than 10 rulers who are in a city. So ang wisdom amo ining hatag sa aton sang understanding. Pag-intindi nga mahangpan naton ang purpose ng Ginoo sa kabuhi naton. Yung kumpara ini, sa Adri, it is better than 10 rulers or mighty men of the city. Better than strength.
Yet no one is perfect. No one is perfect. Biskan ano ka pa kaalam, ano ka pa ka-wise, you are not perfect. Says sa Bible in verse 20, no one is perfect. Do not take to heart all the things that people say, lest you hear your servant cursing you. This verse in 21. But surely there is a righteous man on earth who does good and never sins. No, wala sang tao sining kalibutan nga siling matarong kag wala sang sala. We are born sinner. O tao kita sa sala. Job chapter 14. Man is born of a woman and is a few days and full of trouble. Romans 5:12. Tao kita sa sala. Kag nakaambit kita sang sala, no? Napanubli naton ang sala. Don't believe everything people say. Amon nga aton nga isa man sa aton nga i-remind sa aton kaugalingon. Not only we need to avoid sa ginatawag naton because extremism can create problems. And we need to refrain, no? Hindi kita mag-refrain sa ginatawag naton from true righteousness and wisdom. But let us remind ourselves nga hindi kita magpati sa tanan nga ginahambal sang tao. Don't believe everything people say. Maybe you are saying sa imong face sa matarong nga butang, but kung nagatalikod na ikaw, malain ang ginahambal sa imo. Ginalibak yan na ka. But silingon, nami, ginatagaan ni ikaw sa tinapay, kung gatubang ikaw, bukon ginagatalikod ka, ginalabo ka na. Ginalabo ka na, kung gatalikod. Ginasipa ka na, ginasumbag ka na, ginagatalikod. Ginalibak ka na. So don't believe everything people say. You may sometimes hear others say bad things about you. So take to heart. Do not take to heart. Sa tanan nga butang, kung anong ginahambal sa mga tao sa imo. Sometimes they curse you. Sometimes ginapakamalaot niya ikaw. Sometimes ang mga tao nami iya dayaw-dayaw sa imo kung gatubang ka. Pero kung gatalikod ka, ginabuyayaw ka. Diba? And that's the reality. So that's why don't believe everything people say. You have said things that were unkind about others. Verse 22, sabi niya, all this, your heart knows that many times you yourselves have cursed others. Ikaw, ako, kita, may mga tinion nga we curse others. No? Ginapakamalaot na ito ng iban. Take to heart nga hindi nalagpatan lang. This is the true reality. And you make yourself righteous. Ginahimo mo karon imo kagalingon yung matarong. Bisan pa nga ginapakamalaot mong iban nga tao. Kaya hindi ka magsiling nga matarong ka. Because you yourselves nagahimo man sila. Diba? So, we need to understand sang scenario ginhambal diri sang manugwali sa Ecclesiastes nga may mga tao gali nga maayo sila sa tubangan mo. Pero kung gatalikod ka, ginalabo, ginabuno, ginalampusan ka nila. Sa mga malain nga mga tinaga. Diba? Ayan mo na nga mga tao. So, don't believe everything people say. So don't take what you hear too seriously, and don't be so seriously indignant. Utod kay mga inigong. It seems nga ini nga section nagapakita sa aton, we need to be balanced about everything. Not overreacting, that you overshoot your true goal, which is to please God. Secondly, not only
do things in moderation. Second, wisdom alone is not the answer. Hindi po silingon nga maalam ka na, hindi po silingon you have achieved many things in life, you have a PhD, you have a doctorate degree, you have a lot of things. No? Nakatuon ka sa mga prestigious nga mga universities. No? Mga bantog, kilala nga mga universities. Di ka na magpabugal sina. Kaya nga, hindi tanan ang kaalam sabat. No? Wisdom alone is not the answer. No? Is not the answer. Some question, wisdom can't answer. May mga pamangkot nga, bisan pang kaalam nimo hindi makasabat sina. The preacher had proved some things by wisdom. Bisan pa ang manugwali naghambal nga, hindi ako maintindihan. Verse 23, all this I have tested by wisdom. I said, I will be wise, but it was far from me. Kita mo? Ining manugwali si Solomon, maalam nga tao, pero sa niya, may mga butang nga hindi na ako gani maintindihan. That's why I am seeking to understand the purpose of God sa akong kabuhi. But other things were too deep and far off. May mga butang madalom, budlay intindihon. Deep things. Amo na gani siya sa mga butang sa Ginoo. Kung ano lang ginatag sa Ginoo sa aton nga maintindihan, amo na aton intindihon. Di na mag-extreme kita, no? Magsubra pa kita dira. No? Magdamo pa kita nga idea, pakaliko-liko amo lang managali, no? Nga para lang nga makilala ka, ma-recognize ka nga maalam ikaw. May mga butang nga iya lang gid sa Ginoo. That is beyond niya sa aton nga kaalam. Iya niya sa Dios. Iya niya sa Ginoo nga gintago ng mga butang. Second, a wicked woman is certainly to be avoided. Why is it the preacher mentioned this? Because he himself experienced some foolishness of a woman. Foolishness of a woman. Pila gani ka asawa? 300 if I am not mistaken, 700 wives and 300 concubines. No? May ara ining manugwali. No? Ining si Solomon. He applied his heart to know wisdom and folly. Tindihan niya kung ano ang kaalam kag kung ano ang kabuangan. Sige, I turn my heart to know and search out and seek wisdom in the scheme of things and to know the wickedness of folly and foolishness, that is madness. And the wicked woman is certainly to be avoided. What he found more better than death was the wicked woman. Malauton nga babae. You know, good people are hard to find. Agree mo ka mo sila? Good people are hard to find. Yawan kagit pangita sa maayo nga tao. Yawan kagit pangita sang maayo nga abyan. Yawan kagit pangita sang tao nga masaligan. Seeking for a good man, budlay-budlay. Mangita sang maayo nga tao. Sometimes, you are thinking ini nga taong tubang mo, maayo ni nga tao, but in return, siya panagali nga tao ang magtraidor sa imo. Siya panagali nga tao ang maglabo sa imo. Siya panagali nga tao ang magtiklod sa imo sa banglid. Siya panagali ang tao nga mag-backbite sa imo. And according to Solomon, he found only 1 in 1,000. No? Isa lang gid sa 1,000 ang maayo. Isa lang gid sa 1,000 ang maayo. Why? Tungod kay si Solomon he is so wise and he discovered
observing sa madamo nga mga butang. That's why hindi naton siya masugiran tungod sa iya kaalam. A good woman has even rare. Ang maayo nga babayi, talagsaon lang gid. Kung sa si Buano pa, talagsaon. Raka makakita og babayi nga maayo. A good woman was even rare. Perhaps ang preacher kasi Solomon, he was reflecting upon his experience with his 700 wives. Sa iya reflection bala sa 700 niya kaasawa. Nga ining mga asawa ni Solomon nagkakalinlain ang ilang mga characters. Nagkakalinlain ang ilang mga attitudes. Isa lang na yung asawa, hindi mo sindihan. Was reflecting upon his experiences over sa iyang 700 ka asawa. Kag may ara siya 300 nga concubines. Certainly not a good sample or sampling. Hindi man tsakto nga example ang ipakita ni Solomon diri. Tungod sa iya kaalam, damo sa naganyat, nadala niya. Maayo gid man si Solomon magdiskarte. Maayo gid man siya magbaba, maayo gid man siya istorya sa babae. Kiti may 700 siya ka asawa, kag 300 ka kirida. Grabe Solomon. Even King Lemuel thought a good woman was hard to find. Bisan pa si Haring Lemuel sa Proverbs 31, siya mabudlay mangita sang isa ka mabuot nga babae. No, it's hard to find a good woman according to King Lemuel. According niya kay King Lemuel, budlay gid man mangita sang palangasawon sa babae nga maayo. Especially nowadays. Subong nga panahon. You know, a lot of women are showy sa ila ko galingon. Pakita-kita sila ko galingon. They're showing their bodies. They're showing their beauty. They're showing their emotion, their lifestyle. Amo na, it's hard to find sang maayo na babae. It says nga si King Lemuel nagpakita diri sa example nga mabudlay mangita sang isa ka babae. Siya na diri bla sa Proverbs chapter 31 verse 10. Sila niya, the excellent wife who can find. She is far more precious than jewels. Kaya kabudlay pangitaon. Daw mo na bala sang bulawan, sang malahalon nga bagay nga kabudlay pangitaon. Bulawan kabudlay man pangitaon. Kinang ka magdig kagid nung mayara kagid yung mga materialis sa pagpangita sini. That's why it's hard to find. That's why sa mga young people right now, if you are seeking sa husband or wife, pray for it. Ipangamuyo gid sa Ginoo. Yung Ginoo magahatag sa imo sang palangasawon nga mabuot, palangasawon nga nagakadlok sa Ginoo, kag ang tagipusoon niya ara sa Dios. Hindi magadala sa imo palayo sa Dios, kundi magadala sa imo palapit sa Dios. Pangamuyo na sa Ginoo. Ng Ginoo maga-honor sila o desire. Hindi magadala sa imo sa kalautan. Hindi magadala sa imo sa mga butang sa kalibutan nga amo ini magaguba sa inyong panimalay, magaguba sa inyong pag-upod. Pwede a lot of people today, especially finding a wife, finding a husband, budlay, no? Nagalabot ang tion nga nag-inaway, nagulaganay, kag
rason may kirida, may kirido, may iban, no? Kag tungod sa kalibutanon nga mindset kag wala na kilala sa Dios. Good life sa pagpangita sa isa committed and devoted nga tao nga may paghigugma sa Dios. Of course, the problem is not with God. Ang problema hindi sa Ginoo. The problem is finding, no, sa tao nga may hadlok sa Dios. And He made men upright. No? But they have gone after many evil things. Ang Dios naghimo sa tao nga matarong, pero ang ginimo sa tao, they choose to do evil thing. Kaya pakabaayo nila ang paghimo sa malaot nga butang. Say, see, this alone I found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. Amuning conclusion naton sa likid nga aga diri sa libro sa Proverbs, sa Ecclesiastes chapters 7. Man's pride tends to propel him to go extreme. Tungod sa iya bugal, kinanglan niya gusto niya nga maglabaw, gusto niya maging extreme, gusto niya nga magbanto, gusto niya maging labawan ang tanan nga butang. And those not content to obey His word often seek out many sinful deeds. Even those seeking righteousness can go too far, and where righteous indignation become self-righteous indignation. Dumduman man naton. If you are seeking righteousness and then abot ang tion nga you're not in the right track, no? Ara ka na doon nasubrahan ka naman ka righteous, kag naging self-righteous ka na. Naging self-righteous. Of course, the solution is not to refrain from righteousness and wisdom, but to seek after it humbly, and to apply gentleness, apply patience, apply humility in all things. Biskan ano pa ang imong mga achievement in life, you need to be humble. No? Kanami ba lang grabe nang imong mga achievement sa kabuhi, pero ara sa gihapon ang pagpaubos, ara sa gihapon ang attitude bala nga humility, no? Towards sa mga butang nga imo na gain angkon. Even toward those who are opposing God, kabay pang nga mangin humble kita, no? Bisan pa sa mga tao lang nga nag-oppose sa Ginoo, kita magpabugal-bugal, hindi naton sila pag tamayon, kundi buligan naton sila nga magbalik dira sa Ginoo. Buligan naton sila nga magpalapit dira sa Ginoo. As I believe, inconsistent with the preacher counsel for a balanced life, no? I-consider ba naton ang balance nga kabuhi, no? Balanse nga kabuhi, in which ginsunod niya ini and makabulig ini sa aton. So, man and woman, maybe you will be 1 of 1,000. No? Isa ka 1,000 ang mga tao nga maayo. No? It's hard to find 1, no, in 1,000. Budlay, no, mangita sa tao nga maayo kag nagakadlok sa Dios. Budlay mangita sa tao nga nagakilala sa Dios kag nagaalagad sa Dios sa husto. Amo na nga hindi tanan nga mga nagasimba matarong. Because a church is a place like a hospital, no? Ang simbahan kaangay is a hospital because we need to kinahanglan naton bulngon, kinahanglan naton tudloan, kinahanglan ibaluon naton kung ano aton nga mga mistakes, no? Pag i-correct ini bulngon ini, no? Kag mayari diri nga ginatawag naton antidote, no? Kung paano ini bulngon.
So again, salamat gid no sa aton yung mga kauturan, mga abyan nga nagapamati sa aton yung program sa sinigid nga aga. Thank you so much gid no sa inyo nga pag-upod sa aton sa sinigid program sa sinigid nga adlaw. Good morning kay Nang Romili Cabaya Catanos. Good morning Pastor and God bless you from Dado Alamada North, Cotabato City, Mindanao. Salamat gid sa mga nagapamati dira sa Mindanao and thank you so much nga we are able to program sinigid nga adlaw para nga malabot man kamo no sa sinigid nga aga. Good morning kay Mr. Rodolfo Misias Junior dira sa may Banga no pod kay Tagingging kag sa mga nagapamati dira no. Good morning gid, God bless. Abay pa nga makabalik kita sa aton radio program. Good morning kay nang Ginalyn Catanos. Thank you so much gid sa pag-upod sa aton. Good morning man kay Maninay Jima Ilumba. Good morning gid Maninay and thank you so much man sinigid nga adlaw sa imo man nga pagklikupod sa aton nga Facebook live. Salamat gid sa aton nga mga abyan nga nagasunod sa sining program. Ang Dios gid magapakamayo sa inyo. And kita boss nga adlaw, Lord willing. Thank you so much and God bless us all.